Hello, good day guys and welcome to my channel. In this video, I will talk about online scamming. Ayan. Ito yung online scamming, online hacking. Ayan. Nauso ngayon sa Hong Kong. Kasi yun yung na-receive ko na message sa Hang Seng Bank na maraming tao ang nagrereklamo sa Hang Seng Bank na may ganitong pangyayari. Na sa pag-download ng apps, na-hack yung kanilang bank account. Nagagawa nito na ilipat yung pera na sa bangko sa ibang account. Ganun. So, nagagalaw ang kanilang pera. Okay, kagaya ng nangyari sa akin. Actually, maliit lang yung nakuha sa akin, pero kasi naagapan ko siya. Naagapan ko na nakita ko agad. Napansin ko agad na merong mali. Okay? Okay, bago lang din ako gumagamit ng credit card. Matagal na ako may credit card pero hindi ko talaga ginagamit siya parati. Okay? And then, so ito yung, dahil sa pangyayari na ito, kinailangan ko na palitan yung credit card number ko. Kasi nahack na yung account ko, so pwede nilang magalaw lang yun. Alam na nila yung number na yun. So kailangan ko siyang palitan. Yun ang ginawa ko. Yun ang nangyari dito. Paano ba ito nangyari? Nakagawa na ako ng isang vlog tungkol dito. Pwede yung tingnan yung vlog na yun, yung sa isang apps na kung paano siya nagsimula. Yung apps na yun na dinownload ko, and then nag-register ako, tapos na-hack yung account ko. Okay. So, okay, sasabihin ko na rin dito sa video na ito kung paano yun nagsimula. Okay. Nag-download ako kasi nag-research ako talaga ngayon. Nag-research ako ng mga apps na pwede akong kumuha ng mga products. So, nag-research ako. Parang, sabihin na natin na parang gusto kong mag-import ng products. Ayan. Siyempre sa negosyo, maganda yung gano'n. Naghanap ka ng mga pagkukuhanan. So, yun yung nagtitingin ako ng mga gano'n. Pero ngayon, hindi. Natitingin pa lang ako. So, kumbaga, curious ako sa mga apps na to, sa kagaya ng Alibaba, tapos nakita ko nga yung Taobao, tapos may nakita akong Taobao, ayun naman. So, yung Taobao, okay naman siya. Yung nasubukan ko, actually sinubukan ko din, hindi ko alam kung scam o hindi, pero nasubukan ko is okay siya. Kaya nakagawa din ako ng vlog doon, okay po yung Taobao, kung interesado kayo sa apps na yon, kung gusto niyo subukan, nakirin akong tutorial kung paano gamitin yon. Okay, eto na yon. Kung paano ako na-hack yung account ko. Sasabihin ko na rin dito sa video na ito. Kahit nakagawa na ako ng isa. Okay, I will just add some English explanation dito sa ilalim para malaman din ng iba na hindi, for those who are not Tagalog speakers, pero English lang. I will add some English explanation. Okay. Nangyari yun, may na-download ako. So, marami na akong apps online shopping apps na dinownload. Kagaya ng eBay, yung AliExpress, tapos na-download ko siya. Tapos, binuksan ko siya to check what's inside. So, kung anong meron doon. Tapos, nung na-download ko yung AliExpress, nakita ko, compared to Taobao, sabi yung English, mas maganda sa kanila mag-browse. Para ka talaga nag-browse lang. Naghahanap ng mga products sa Lazada. Maraming lumalabas, napakadaling maghanap ng product at murang-mura din. Okay? Kaso, nung minakita akong product na kailangan ko, tapos i-ano siya din sa Hong Kong, mura lang din. Mura lang naman pati yung shipping fee, mura lang. Kaso, ang tagal ng delivery. So, December 6 yun. So, ang expected delivery is February 1. So, sobrang tagal, inisip ko. Tapos, ewan ko kung naiintindihan nyo to. Kapag kasi may pinuntahan kang isang app, kasi meron tayong tinatawag na kung ano yung lumalabas sa ano natin. So, kunyari sa Facebook natin. Sa Facebook, kung ano yung lumalabas dyan na basta kung ano yung lumalabas sa screen natin dyan. Minsan may kinalaman yun sa dati mong pinuntahan dahil yun sa mga parang sa Google, nasa Google, meron tayong yung record. So, yun yung lumalabas sa'yo. So, pagpunta sa Facebook, lumabas sa newsfeed ko yung tungkol doon sa iHelper or Ali Helper. So, yun daw yun. Tinignan ko, syempre yung nag-interesado ako. So, tinignan ko yung apps. Tinignan ko yung apps na yun. Chinek ko siya. So, bigay ko sa inyo yung sample dito. So, mas makakamura daw doon pag ginamit mo yung apps na to. Tapos, syempre, in-download ko yung apps na yun. Tapos, meron doong instruction kung paano. Kukunin mo daw yung link doon sa link ng product sa AliExpress, tapos dadalhin mo sa iHelper. So, yung tinignan ko, ganun nga.
So, tinignan ko, mas mura nga. Mas mura, ewan ko. Pero kailangan mo sa kanila mag-register. Kaso, ito na yung scam. Ito na yung kapatunayan ko sa inyo na scam, tong Ali Helper na to. Ayan. Napakita ko sa inyo sa screen na yan. Isa lang, hindi ko talaga na-record lahat-lahat ng ginawa ko doon. Pero ito yung pinilapan ko. May nakalagay sa taas, 00. Dito pa lang sa makikita nyo, nag-scam na siya. Bakit? Pagka kailangan mag-register para magamit mo yung apps na to. So, kailangan mag-register. Unang-una, wala kang gabayaran. Tapos, syempre, kailangan mag-fill up ng form. Kaso may nakalagay sa ilalim, after 5 days, sisiling ka nila ng $392. Okay? Napakaliit nung nakasulat doon. Hindi mo mapapansin. Na pagtapos mo mag-register sa kanila, susunod, meron na silang agad na sisingilin sa'yo. So, yun. Na meron silang sisingilin sa'yo ng 392. Para siyang, scam bait. Okay? I will call it scam bait. Okay? Kasi pag kinilik mo, hindi mo alam na tuloy-tuloy na pala. Kaso, ang ginawa ng apps na to, pagtapos ko mag-register noon, hindi ko naman talaga malaman kung paano kung paano, kunyari, pag ginamit ko na siya, kung gaano katagal yung delivery, Nung gabi na yun, nung nag-fill up ako, nung nag-register ako, hindi naging kagaya ng mga ginagawa ko noon kagaya sa Lazada, kagaya sa Taobao. Ako mismo mag-fill up kung ano yung sulat sa credit card ko, yun ang ilalagay kong pangalan ko, apelyido, tapos yung credit card number, ako mag-fill up isa-isa. Tapos, kapag na-fill up ko na yun, tapos, makareceive ako ng, verification number galing sa bangko. Tapos, kailangan ko rin i-fill up yung verification number, tapos sasubmit ko para talagang totoo na ako yung patunayan nga ma-verify nga ng bangko na talagang ako yung nagagawa ng transaction. Okay? Kaso anong nangyari nga doon sa kanila, ang ginamit nila, hindi ko kailangang i-fill up yung pangalan ko, hindi kailangan tama, ang ginawa nila yung kung ano yung nakasulat sa Google ko. So mali yung pangalan, inaayos ko pa nga, pero hindi na kailangan ayusin, pati verification number, hindi mo kailangan i-type, hindi mo kailangan i-submit. So, sila na mismo. Parang minamadali ka na kailangan matapos yung registration mo sa kanila. Okay, ayan. So, 5 to 5 days. Dahil naghinala ako na parang may mali dito. Kinabukasan, tinignan ko yung tapos natanong ako sa bangko agad-agad. Okay, natanong ako sa bangko agad-agad. Siyempre, kung sinabi mo na hack ganito, kasi nakita ko meron kasi akong app ng credit card. So, makikita ko yung mga transaction history ko. So, supposed to be, wala akong kabayaran, 00. Kinabukasan, meron ako nakita ng $8. So, tinanong ko, ba't ganun? 00 yun bakit may $8 ako na kailangang bayaran? So, yun yun. Para na $8 nga. Okay? So, tinatanong sa bangko, kaso may dapat kasi 24 hours yun. 24 hours, after 24 hours, bago pumasok sa system ng credit card, ng bangko, yung transaction ko, so hindi nila makikita no kausap ko. So, yun nga sinabi sa akin, tinan mo na lang, may pera ka dyan na 16, nakikita ko dito. Ayan, may 16 ka dito. Pag nabawasan niya, naging 8 yan. So, ibig sabihin, nabawasan yung yung pera mo talaga pumasok. May nagkaroon ng bawas. So, ayun. Tapos kinabukasan naman, hindi siya nabawasan agad, hindi nagbago yung 16. Kaso, kailangan ko ulit gamitin yung credit card ko. Meron na 1550. So, ginamit ko ulit yung credit card. So, tapos, alam mo, kahit may credit limit ako, pwede akong magungutang, gamitin yung credit card na to, nagka-top up ako lagi. So, madalas advance yung bayad ko. Kasi ayoko rin na magkaroon ako ng charge. So, nag-top ako 100. Tapos, dapat, ang matitira sa pera ko is 101 pa yon. Kaso, naging 83. So, nagbago, naging 83 siya. Siyempre, iba yung malaki yung bawas. Tapos kaya nagtanong ako sa bangko kinabukasan, bakit ganun naging 83 siya, meron ba kayong meron bang charge kada mag-aano ko? Sabi sa akin wala, magkakaroon ako ng charge o tubo kapag umabot sa due date yung aking credit. Advance nga ako nagbabayad, so dapat walang tubo. So, syempre, kahit na yung kausap ko talaga noon is kahit sinasabi ko na hack ako, ganyan, hack yung account ko, gusto ko ipasara, hindi siya naniniwala.
Okay, ganun kasi kailangan mo rin patunayan. Talaga bang ano, ganyan. Normal naman din yun. Hindi naman sila sabi, oo, sasang-ayon na lang sila, titingnan pa rin naman, iniimbestigahan pa din naman yung kasi yan, kapag apply ka rin ng dispute. So, sa akin, syempre, alam ko na, confirm ko na, nahack talaga ako. Ang gusto ko, ipasara na lang yung account ko. So, maliit lang naman yung nawala sa akin. Iisip ko, pawat na ko na lang yung credit card number ko, $30 lang naman. Ayan. So, at least ako alam ko, confirm na nahack talaga siya. Tapos, kailangan ko raw ng personal pumunta doon. Okay, personal na dapat na magpunta ako doon sa bangko. Tapos, sumunod na araw, nabawasan ako yung 83 na yun. Kahit wala akong transaction, nabawasan ako ng 67. Naging 67 yung 83. Kahit walang transaction, siya tumawag ulit ako. Kaso, ang sabi nung sa akin nung kausap ko, darating na yung credit card statement mo tomorrow, bukas. So, antayin mo na lang muna kinabukasan para sigurado natin na talagang, nagkaroon ng mali sa mga, transaction sa'yo. Ayun, so, titingnan nila. Sabi ko, sige. Tapos, dahil nga, meron ako na fill upan naman nagsasabi na 0 bang gabayaran ko. Plus, after 5 days, magkakaroon akong bill na 392. Bilang nagkaroon ako ng message nung hapon din na suspended yung yung credit card ko, temporary suspended due to suspicious transaction. So ayun, nagkaroon ako ng bill na 392. Sa totoo lang, kung hindi ako nababawasan ng 8 ng paunti-unti, nagkaroon ng bill, hindi ko mapapansin na meron akong kabayaran 392. Buti na lang talaga, napapansin ko agad na may mali nung nagpila pa lang ako. Alam ko na kasi na parang kakaiba, hindi kagaya sa mga ginagawa ko noon. So, ginagamit ko yung credit card. So, yun, napansin ko. Kaya, buti na maaga akong tumatawag sa kanila. Yun. So, nung tinausap ko sila, na-suspended ng account ko, tinawag ulit ako sa bangko. Ang ginawa naman nila, tinanong ako, sabi ko, mag-apply ka ba ng dispute? Dispute, syempre, yung parang, hindi ko naman talaga yung ginasos yun. Due to 392, nag-apply ako ng dispute, naging okay naman. So, yun ang ginawa ko, nag-apply ako ng dispute, lakas ng ulan. So, yung 392 na yun, hindi ko siya kailangang bayaran. Napagtan na yung credit card ko after December 11 ako naka-receive ng message, tapos December 15. So, napaltan na. Napaltan yung aking credit card number. Yun, gano'n lang. Kaso, kung hindi ko talaga, so yun. Ang magandang sa akin talaga, naging tamang hinala ako. So, alam ko may mali. Paano kung kagaya ng iba, paano kung hindi nyo napapansin? Hindi nyo nakapansin, di ba, na may mali. Yun ang problema. Yun magiging problema nyo. So, yun ang nangyari. Madali lang naman. Basta mag-aano ka lang sa bangko na kailangan patunayan mo lang na talagang merong nang-hack sa account mo. Sinabi ko nga sa kanila, kahit sabihin mo na pinirapan ako na meron akong pinirapan na 00, tapos after 5 days magkakaroon ng 392. Paano, itong apps na to, na scam app na to, is wala naman talaga siyang unsubscription button. Wala kang choices na mag-unsubscribe sa kanila. Pwede ba yung ganun? Kung hindi scam yung app na yun, at least tatanungin man lang nila ako, yung message nila, okay, tapos na yung 5 days mo, di ba? Mag-unsubscribe ka ba? Magkakaroon ka ng chance na ganito, di ba? Kaso scam nga siya. So, scam talaga yung Ali helper na yan. So, actually, maraming mga apps na scam talaga. So, kaya maganda rin, sinashare ko to para at least aware kayo. Baka kasi hindi nyo namamalayan na magkaroon din kayong ng utang. Paano kung mas malaki ang kunin, di ba? Yun, ang problema. Yun nga lang, nagkaroon ako, kailangan ko nga lang i-patan yung aking credit card number. Madali lang naman. Ayan, at least. Ayun, thank you so much for watching, guys. Tapos na siguro yung aking video, yung vlog tungkol dito sa
scam app na ito. Thanks so much and bye-bye.